Edwin Buendia, sa mga barangay officials po, sa ating pong Sangguniang Kabataan, sa ating pong District Supervisor, Mrs. Floriana Sadian, lahat po ng mga school heads, elementary and high school, faculty and staff ng DepEd, sa ating pong kurang paroko kay Father Rizal Lirio, kay Father Alan Cordova, sa ating pong mga pastor, sa ating pong kapulisan, sa pamumuno po ni Major Armando Santiago, sa ating pong BFP, sa pamumuno po ni Fire Chief Alex Wamil, sa mga market vendors, Kabalikat Civicom, Guardians, sa PETODA, ating pong mga senior citizens, sa mga pong kababaihan ng Sama Ka Pa, barangay health workers, irrigators, syempre po sa ating municipal national department heads and employees. Nabanggit ko po ba lahat? Sino po hindi nabanggit? Taas ang kamay. Sa lahat-lahat po ng sektor na nandito ngayong umaga, isang makabuluhan, mapagpalang umaga po, at maraming salamat po sa pagdalo ninyo ngayong umaga upang pakinggan po ang aking pong ulat sa Bayan 2012. 2 taon na po ang nakaharaan nang nanumpa po kami sa watawat ng Pilipinas. Sa harap po ng taong bayan, nagagampanan namin ng buong katapatan ang paninilbihan sa mamamayan at tutuparin namin ng walang pag-iimbot ang lahat ng tungkuling ipinagkatiwala sa amin bilang mga halal ng bayan. Kasabay niyan ang pangakong isasaayos namin ang pangangasiwa ng pamahalang bayan sa lahat ng aspeto ng paninilbihan sa layuning maibigay ang direkta, tiyak, patas, mabilis, at nararapat na serbisyo sa lahat ng aming nasasakupan. Ang tanong, nasa na tayo ngayon? Makalipas ang 2 taon, kumusta na ang bayan ng Zaragoza? Pinagnilay-nilayan ko po yan, itinanong sa sarili kung naging epektibo at kapaki-pakinabang ba ang mga reforma at proyektong isinulong natin. Sinubukan ko pong isipin at sagutin hindi bilang isang pulong bayan, kundi bilang isang simpleng mamamayan, bilang ordinaryong miyembro ng lipunan. Una at pangunahin sa agenda ng pagbabago ay ang pagpapatayo at pagpapatibay ng ating pundasyon bilang bayan na nagkakaisa at nagkakasundo sa parehong layunin. We exhausted all efforts to unify our people, build and strengthen our foundations, and to work for a common goal. Mahalaga po kasi sa kahit anong organisasyon, lupon, o panunungkulan ng pagkakaintindihan ang pagtahak ng lahat sa isang direksyon para sa sistematikong paghahatid ng serbisyo. Kabilang po dyan ang Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Francisco Gabriel, ang mga department heads, municipal, national employees, mga barangay captains and officials, various non-government organizations, officers and representatives of different sectors. Kabilang po ang PNP, BFP, education, health, market vendors, farmers, transportation, business sector, senior citizens, youth, kababaihan, at lahat-lahat na. Sa madali pong salita para sa pangangailangan ng isang simpleng mamamayan, kinailangan pagkaisahin muna ang mga sektor, gampanan ng maayos ang trabaho, bawasan ang mahakbang
politika at pantay-pantay na pagtingin. Igawad sa lahat kung ano ang nararapat. Maintindihan at maisapuso ang pagbibigay ng serbisyo para sa mas mabilis at mas epektibong pagtugon sa lahat ng mga problema. Yan po ang pangunahing dahilan sa pagpapatayo ng Lingkod Bayan Center o ang tinatawag nating LB Center, kung saan pwedeng idulog ng sino man ang kanyang pangangailangan mula sa business permit, affidavit, financial, medical, funeral assistance, scholarship, OFW assistance desk, at public employment assistance. Ang pagkakatatag po nito ay nakasentro sa layuning mapagaan, mapadali, at mabilis ang mga proseso sa paghingi at pagbigay ng tulong. Kasunod po niya ng pagpapagana sa isa sa mga programa ng gobyerno, ang Public Employment Service Office o ang tinatawag nating PESO. Sa ngayon, kumalat na po ito sa iba't ibang sangay, kabilang na po ang job fair, livelihood enhancement programs mula po sa Department of Labor and Employment o DOLE para sa 26 ambulant vendors at 40 cosmetologists. Plano rin po natin ihiling sa Department of Foreign Affairs na magkaroon ng mobile passporting sa darating na Disyembre ng taong ito. The Lingkod Bayan Center is still a work in progress, but we are doing whatever we can to provide the best and the most efficient service you all deserve. Noong unang mga linggo po ng ating panunungkulan, itinatag ang emergency hotline. Pinagsama-sama sa isang numero ang ambulansya, bumbero at pulis sa layuning mas mapabilis ang kanilang responde sa emergency. At dahil wala itong pinipiling oras at wala dapat inaaksayang panahon, nakatalaga pong lahat yan sa estasyon ng PNP, 24 hours a day, 7 days a week, na puno o may sapat na gasolina at wala nang kung kani-kanino pa pagpapaalaman pa upang magamit ang ambulansya tuwing emergency. Kailangan po natin pangalagaan ang peace and order situation, lalo't bigla pong nagsulputan ang sunod-sunod na nakawan. Wala din kasing silbi ang ating kaunlaran kung laganap naman ang karahasan. Kaya naman tayo po ay dumulog sa tanggapan ng Provincial Director at nangako silang magpapatayo ng PNP outpost sa Carmen na dagdag po sa ating personnel, checkpoint, pagpapatrol sa barangay, at visibility para pangalagaan ang katahimikan sa ating bayan. Pagdating naman po sa kalusugan, isa po ito sa mga pangunahing concern ng bawat isa sa atin. Wala po yung pinipiling edad, estado sa buhay, o kasarian. Pag nagkasakit, kailangan ng gamot sa center ng takbo. Pag walang nakuha, masama na ang katawan, masama pa ang loob. Kaya sinisiguro po natin, laging may supply ng gamot sa center. Hindi po pwede sa akin ang kulang, kaunti, o di kaya zero inventory ang gamot. Buhay po kasi ang nakasalalay dyan, kaya iba yung importansya at malasakit ang kailangan. And still, we move a step further. Inilapit po natin ang center sa mga malalayong barangay. Sa panguna po ng ating mga health personnel, nagkaroon po ng Health on Wheels, kung saan sila nagbabara-barangay para agarang matugunan ang inyong mga pangangailangang medikal. Noong pong Disyembre, nagdaos tayo ng medical, dental, optical, surgical mission. Maganda po ang naging response ng mga tao. Marami pong natulungan mula sa simpleng karamdaman, sa may mga problema sa mata, ngipin, hanggang sa ilang surgical requirements.
Nakabili na rin po tayo ng makina pang blood chem para di nalalayo ang mga pasyenteng kailangan niyan sa mas murang halaga. Inaantabayanan na lang din po natin ang pagdating ng mga equipment mula po sa Department of Health para maging operational na po ang lying-in clinic sa RHU 1 and 2. Nagsagawa na rin po tayo ng blood typing ng mga empleyado at opisyal ng barangay para may record po tayo at makatulong po tayo kontra dengue. At kamakailan lamang po ay kakatapos lang ng Operation Dengue na nagpa-spray po ang lahat po ng barangay. Inaagapan po natin yan para mapuksa na bago pa po kumalat. Di lang po tayo naging bukas sa mga proyekto ng national government, direkta rin po tayong nakikipag-ugnayan sa kanila para mabilis ang daloy ng biyaya. Tulad po ng mga programa sa Department of Social Welfare and Development, kabilang ang Cash for Work, Food for School, Government Internship Program or GIP, social pension para sa ating mga senior citizens. At syempre ang pagpapaayos ng opisina ng ating mga senior citizens. Pinagkalooban din po natin ang bawat barangay ng pondo para kahit papano ay makatulong sa pagpapagawa ng OSCA office sa bawat barangay. Mula po noong 2010, sa pamumuno po ng Municipal Civil Registry, isinulong po ang taong ng kasalan at binyagang bayan na sinadya nating gawing espesyal ang okasyon na yan upang maging makabuluhan ang minsanan lamang namang pagdiriwang ng pagmamahal sa pamilya. Dahil sa pagkakaisa, pagtutulong-tulong, at malasakit ng bawat isa, gumanda po ang pinansyal na katatayuan ng Kaban ng Bayan. Mula po sa gross or total income na 62 million pesos noong 2010, pumalo po ito sa halos 70 million pesos nitong nakaraang taon. Bagamat IRA-dependent po tayo, isinulong natin sa tulong na rin ng Treasury at Assessor's Office ang wasto at nasa oras na pangongolekta at paniningil ng mga buwis at business permit para mapunan ang iniwang budget deficit o kakulangan sa pondo na 8 milyong piso at hindi tayo matalila sa pagbayad ng iniwang utang ng nakaraang administrasyon. Dapat maging aktibo tayo, kumilos ng kusa, magbanat ng sariling buto at mag-isip ng mga paraan para sa ating sariling bayan. Sino pa ba ang tutulong sa ating mga sarili kundi tayo din? Ika nga, the best place to find a helping hand is at the end of your own arm. With most of our systems in place, each department performing its function, every officer, employee executing their jobs and knowing their responsibilities, we have placed public service in its rightful place above anything and anyone else. Ang resulta po niyan, ang paggawad ng Department of Interior and Local Government sa bayan ng Zaragoza ng Seal of Good Housekeeping Award.